Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si June. At syempre, babanat na naman tayo. At ang ating babanatan ay si Soto pa rin. Itong taong to, oportunista, balimbing, at ang laging ginagawa nito ay pansariling political agenda lamang. At alam nyo ba, itong taong ito, dati na itong naiskandalo, nadawit sa pagiging protector ng drug lord. Alam nyo ba yan? Maaring hindi alam ito ng mga Gen Z, mga millennial. Pues isi-share ko po sa inyo maya-maya lang. Ang nakikita kasi natin bilang Senate President, ang nakikita kong papel niya, kaya siya inupo dyan, ay para protektahan ang mga kawatan at mga kurakot na mga congressmen. What? Dahil meron na tong background may record na to dati itong naging protector ng drug lord. Ito po'y nangyari yata noong 1997. Okay? Noong panahon po ng EDSA, People Power, bumagsak ang Marcos Sr. at umupo si Cory. Noong midterm election, 1989, tumakbo po ito ng Vice Mayor sa Quezon City. At binoto ko pa nga ito dahil taga Quezon City ako dati. At noong 1992, tumakbo na po itong senador. Presidential election yon. Ang naglaban doon si Fidel Ramos at si Miriam Defensor. Watcher ako ni Miriam Defensor noon. Noong gabi, lamang si Miriam. Tapos biglang nag-brown out. Paggising namin, kinabukasan, lamang na si Ramos. Nagkadayaan po. Nanalo si Soto bilang senador. So 1992 ang termino niya, 6 years hanggang 1998. 1997, nasangkot po yan na di umano siya po ay nagpoprotekta ng isang drug lord. And then 1998 presidential election na naman, tumakbo na naman siya, nanalo na naman, no? So ang presidente noon si Erap ang nanalo, landslide. Pero napabagsak po ito si Erap dahil sa EDSA 2 at ang umupo si Gloria. At nung 1998, 2004 at nung 2004 election, dahil hindi po natapos ni Gloria yung kanyang termino kasi maikli lang, naghati lang sila ni Erap, qualified pa siya na tumakbo ulit. So tumakbo si Gloria 2004 at tumakbo rin si Fernando Poe Jr. So sila ang naglaban. Si Soto, alam nyo ba, nakapanig kay FPJ, Fernando Poe Jr. Noong time na yon, nakadalawang termino na siya sa Senado. So hindi na siya pwedeng tumakbo muli. Tapos na ang kanyang termino, kailangan niyang magpahinga ng 3 taon ng isang eleksyon. Kaya pantot siya kay FPJ. Kaya lang, hindi nanalo si FPJ, ang nanalo si Gloria at sumabog yung Hello Garci. Okay? 2007 midterm election, tumakbo muli si Soto. Alam niyo kung saan siya tumakbo? Sa ticket ni Gloria. Hindi ba't napakabalimbing? Mayroong ticket si Erap sa kasi FPJ Ewan ko kung buhay pa si FPJ no, kung anong year namatay parang buhay pa naman si FPJ, hindi ko sure. Tumawid si Soto, napakabalimbing. Pero anong nangyari sa kanya nung 2007? Nung tumakbo siyang senador? Natalo siya. O, di ba? Buti nga sa kanya. Balimbing Napakabalimbing ng taong ito. Tapos, 2008, dahil kapag tumakbo ka, natalo ka, hindi ka pwedeng i-appoint ng 1 year, may 1 year ban. 2008, in-appoint po si
Soto bilang drug czar ni Gloria Macapagal Arroyo. So, nandito nga po yung balita. Okay? Babasahin ko lang. Medyo mahaba pero maikli lang. Mahaba pero maikli. Kasi malalaki yung letra. Anti-drug czar linked to man extradited by Hong Kong. Ang journalist na nagsulat nito ay si Raisa Robles. Kilala nyo naman siguro si Raisa Robles. Published July 2008. Alright? Basahin natin. The new chairman of the Dangerous Drugs Board in the Philippines came under fire yesterday for his alleged links to a former fugitive who was extradited to Manila by Hong Kong authorities to stand trial on drug charges a decade ago. 2008 itong pinablish, a decade ago, edi tama yun, 1997. So, ira-round off lang, a decade ago. Former Senator Vicente Soto assumed the post on Tuesday amid criticism. Former nga talaga siya, kasi hindi na siya senador dito. Talo nga siya, no? That the appointment was political payback and he was unfit for the job. Maraming tumutulig sa kanya bilang drug czar or chairman ng Dangerous Drugs Board in the Philippines. Mr. Soto asked President Gloria Macapagal Arroyo for the position which carries the rank of cabinet minister after failing to win a Senate seat under her party banner last year. O, natalo nga siya. So, nag-apply siya kay Gloria para sa posisyon, kung ano man ang may appoint sa kanya. His connection with Alfredo Chongco, eto po yung drug lord, certainly puts a cloud on his appointment, said Florencio Abad, who along with 80 and other former senior government officials recently criticized Mrs. Arroyo over questionable appointments, including that of Mr. Soto. So, parang binabash din si Gloria dahil ia-appoint niya bilang drug czar. Itong taong to'y nasangkot na protector ng drug lord. Tuloy natin. Mr. Chongco alias Fredco, an ethnic Chinese, fled to Hong Kong in 1997 after authorities raided his residence in suburban Quezon City, seizing 419 grams of ephedrine. Yung ephedrine po, ito po yung sangkap sa paggawa ng shabu and high-powered firearms, and arresting Alfredo Dulay, a policeman who turned out to be attached to the office of Mr. Soto, then still a senator. Noong 1997, siya po ay senador, still a senator. The gun permits were also traced to Mr. Soto, Chief Security Officer Fernando Vinculado. He claimed he had sent Dulay to probe Chongco so as to protect the senator from assisting the wrong personalities. Okay, naintindihan nyo ba? Ulitin natin na the gun permits were also traced to Mr. Soto's Chief Security Officer. Yung gun permit ay na-trace na ang nagmamayari ay yung Chief Security Officer ni Soto, Fernando Vinculado. He claimed he had sent Dulay to probe Chongco so as to protect the senator from assisting the wrong personalities. Tuloy natin. Mr. Soto confirmed he once sold a car to Mr. Chongco and received a check from him for 200,000 pesos. Nagbenta si Soto, si Mr. Escalera ng kotse kay Chongco at binayaran nga siya ng cheque na nagkakahalaga ng 200,000 pesos.
Ganun lang po yung presyo ng kotse noong 1997. Which he used to publish his book against drugs. He also wrote twice to the local government secretary, the late Robert Barbers, to give Mr. Chongco police protection amid death threats and vouch for Mr. Chongco's character. Mr. Soto, who at the time chaired the Senate Committee Against Illegal Drugs, said he never knew Mr. Chongco. Tinanggi ni Soto na hindi niya kilala si Chongco. Siya pala ang chairman ng Committee Against Illegal Drugs. Yan yung kunyaring advocacy ni Soto nung panahon na yon. Tuloy natin. Said he never knew Mr. Chongco. Hindi daw niya kilala si Chongco. He had on the most wanted list of drug traffickers since 1995. In December 1993, suitcases containing 80.5 kilogram of methamphetamine hydrochloride. Hindi ko na alam yan. Parang, ewan ko, baka sangkap din yan sa paggawa ng shabu. Were seized from Mr. Chongco's fishing boat. Mr. Chongco fled to Hong Kong in July 1997 but was deported to Manila in 1998 after the president at the time, Fidel Ramos, filed for extradition. He was acquitted of both drug charges. The judge ruled the ephedrine found in his residence could not be used as evidence because the raid was illegal. So, technical lang. Kaya, na-acquit itong drug lord. Tignan mo nga naman. Another judge said ice was merely found on Mr. Chongco's fishing boat and not in his physical and actual possession. Ice, yellow lang daw ang natagpuan. Despite the acquittal, Vicente Romano of the civil society group Black and White Movement said appointing Soto is not the best solution to alleviate the drug problem. It's political payback. Mr. Soto could not be reached for comment. However, TV network GMA recently quoted him as vehemently denying any links to drug syndicates. I was not and will never be associated with any aspect of the manufacture, distribution, and sale of illegal drugs and substances. Mrs. Arroyo Chief Aide Eduardo Ermita said Mr. Soto was chosen because he co-authored the present narcotics law and was a long-time anti-drug crusader. Okay, tapusin na natin. Ano po ang nangyari? No? Tapusin ko na nga muna itong babasahin ko. Ito na lang pala, konti na lang. The controversy caused Mrs. Arroyo to drop Mr. Soto as her vice presidential running mate in 1997. Alam nyo, parang nag-a-apply pala itong si Soto maging vice president ni Gloria. Kaya lang inilaglag ni Gloria kasi nga nasangkot sa drug lord eh. At that time, Mr. Soto said, assuming for the sake of argument that my office had been penetrated by shadowy characters, I urged the police agency to apply the law and prosecute criminals regardless of their office affiliation. Noong panahon kasi na yon, wala pong nahuhuling malaking isda. Senator ka, powerful ka nun. No? Pero, naiupo pa rin siya bilang drug czar, bilang chairman ng drug, ano ba yon? Dangerous Drug Board. Pero ano nangyari? Wala rin eh. Wala rin pong nangyari. Talamak, laganap pa rin ang droga nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. And then, laganap na nga, pagdating ni Noynoy, lalo ding lumaganap ang droga. So, saan tumino itong mga drogista? Sinong lumaban sa mga drug lord at protector ng drug lord? Duterte. Ngayon po, ang nakikita natin, ito'y
palagay ko lang, mukhang ang magiging papel ni Soto ay ipagtanggol, pagtakpan, protektahan ang mga kawatan at kurakot na mga congressman. Mayroon pong pinapapirmahan si Senator Marcoleta. Doon po tungkol po sa paghingi ng mga mag-asawang Diskaya sa hinihingi nilang protection. No? Dahil nag-apply ang mag-asawang Diskaya ng protection dahil nga sila ay tatayong state witness. Okay? Hindi pinirmahan ni Soto. Ang sagot ni Soto, kasi itong application, no, magiging rekomendasyon ito ng Senado at isasubmit sa DOJ. Meron kaming state witness na kailangan maprotektahan. Isasubmit sa DOJ. Ang sabi ni Soto, sumagot na yung yung chairman ng DOJ, si Remulla. Ang sabi ni Remulla, kailangan ibalik muna ang lahat ng ninakaw ng mga Diskaya. Nasa batas naman daw yun. Pero, kung ganyan lang ang magiging sagot, ibig sabihin, tapos umayon si Soto, ibig sabihin, pinoprotektahan nila ang mga congressman. Tama? At kung ganyan ang magiging sagot, saan tayo kukuha ng state witness? Alam niyo po, ang state witness, sila po yung nasa loob ng sindikato. Sila. Mas maganda po kung kukuha tayo ng testigo, yung nasa loob na may mga maraming personal knowledge. Sila mismo alam nila. Hindi yung sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan. Sila mismo alam nila yung kalakaran, yung mga ginagawa doon sa sindikato. Kapag hindi ka naman, wala ka namang makuhang witness sa loob ng sindikato, ang ginagawa undercover. Sa US, maraming ginagawang ganyan ng US. Napapanood na rin natin sa pelikula. So, magpapanggap sila, kunyari papasok sila, halimbawa, sindikato ng smuggling, papasok sila sa grupo. Para doon, malaman mo, ay si presidente pala ang pinaka-boss dito. Tapos, si speaker ang parang kanang kamay. Tapos, kasama din pala si major, si colonel, at si general, sangkot. Doon malalaman mo na. Pinapasok po ng undercover para lang makakuha sila ng ebidensya, information, para maaresto, matibag nila itong sindikato. Kaya napakaganda po bilang state witness ng mga Diskaya. Hindi ko po pinagtatanggol sila, ang mga Diskaya, hindi po natin pinagtatanggol. Pero importante po na mayroon tayong witness and testimonial evidence. Yan na nga yun. Yung mga sasabihin ng Diskaya, yan ang magiging testimonial evidence. O kaya kailangan ng collaboration. Madali nang humanap ng para mag-collaborate dyan. Ang importante, mayroong whistleblower, may witness. Paano kung ayaw tanggapin? Ayaw tanggapin nito ng palasyo. Sinabi pala ng in-interview ang presidente, nag-a-apply po ng Witness Protection Program itong mag-asawang Diskaya. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, kapag may death threat, talagang dapat protektahan ng gobyerno yan. Pero yung tauhan nila, ang tauhan niya, iba sagot. Parang ayaw. Kailangan muna ibalik nila yung ninakaw. In fairness naman sa Diskaya, sabi nila 2003 sila nag-umpisa. Hanggang 2025. Pero dito lang sa 2022, 23, 24, 25, dito lang po talagang naging talamak ang pangingikil, paghingi ng mga congressman. Kaya noong 2003,
hanggang 2021, wala pong nangihingi or merong nangihingi pero hindi raw natutuloy. Kaya buo nila nakukuha yung kita nila. No? Kung magkano naman yung projected income nila, nakukuha nila. Kaya sila umasenso ng umasenso. In fairness, no? Pero siyempre, mayroon na silang ginawang kalokohan, kabulastugan ditong panahon ni Bongbong Marcos. Kailangan dapat rin managot. Pero kung gagawin itong state witness, hindi na sila kakasuhan. Kasi para mahuli mo yung pinaka Lord, no? Yung pinaka mastermind, yung pinaka boss, kailangan mong gumamit ng state witness. Kaya importante. Importante po. Kaya lang ayaw nilang bigyan ng proteksyon. Iba yung sinasabi ni Presidente, iba naman yung sinasabi ng tauhan niya. Tauhan niya lang si Boying mas mataas naman ang Presidente sa Senate President. At baka sila nga ang kumilos dyan para iupo yan. Malinaw po na pinoprotektahan. Pero, meron pong statement si Ridon. Ito po, isi-share ko sa inyo. Ayan. I think Engineer Bryce Hernandez and JP Mendoza can qualify as state witness kasi staff lang ho sila ni District Engineer Henry Alcantara, Representative Terry Ridon. So balak nila itong mga congressman ay gawing state witness si Bryce Hernandez. O kita nyo na. Anong masasabi mo, Soto, kapag narinig mo ito at kapag tinanong ka ng media? Meron pong binabalak si Terry Ridon na gustong gawing state witness si Bryce Hernandez. Ano po masasabi nyo, Senate President? Baka dito pumayag siya. O edi halatang halata na natin. Halatang halata na natin. No? Member ba siya ng sindikato? Ha? Dati siyang nasangkot bilang protector ng drug lord. Ayan. Nung ina-appoint nga siya bilang dangerous drug board, ang daming nagbabash pati si Presidente Gloria Arroyo. Wag mo i-appoint yan. Wag mo i-appoint yan. Ang daming kumukontra. Ngayon, Boying Rimulya. Masasabi mo ba kay Bryce Hernandez, pag ginawa siyang state witness, sasabihin mo ba sa kanya, ibalik mo muna yung mga ninakaw mo? Sasabihin mo ba yan para bigyan mo siya ng proteksyon? Diyan magkakaalaman. Abangan po ninyo ang balitang ito. Kapag ginawa nilang state witness si Bryce Hernandez at hindi naman nila sinasabi yung mga sinasabi nila sa mag-asawang Diskaya, alam na. Wala talagang mangyayari dyan sa investigasyon ng Kamara at itong pagiging Senate President ni Soto ay may misyon. May misyon. Ano yan? Kailangan ayusin muna natin itong gusot ng mga congressman. At pag ayos na, punta na tayo sa pangalawang impeachment kay BP Sara. So, yan po ang siguro papel nitong si Soto. Kaya siya inupo dyan. At syempre, mayroong hinihintay na kapalit yan. Baka pwedeng ikaw na lang ang magiging manok ko. Baka sabihin ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente sa 2028. Tuwan-tuwa yan. Kasi kung siya tatakbo, pwede naman independent. Tatakbo siyang presidente, independent. Pwede naman. Kaya lang hindi talaga mananalo. Pero kung siya yung standard bearer ni Bongbong Marcos, pwede. Tatakbo yan. Ang daming makinarya. Lahat ng ahensya ng gobyerno, makinarya niya yan. At babagsakan niya ng maraming pera. Ang daming
Ang daming flood control funds. So, kayang-kayang bagsakan ng maraming pera yan. Meron pong isang matapang na bagito ba to? Bata pa na congressman, si Representative Kiko Barsaga. Hindi ko alam kung kaano-ano niya yung matandang Barsaga, congressman din na kalbo. Hindi ko alam kung kaano-ano niya yon. Ito ang sabi ni Kiko Barsaga. 2 dekadang hindi bumabaha sa Dasma. Tapos ngayon, binabaha na tayo. Pagkatapos maging district caretaker ni Martin Romualdez. Naging district caretaker si Martin Romualdez doon sa 4th District ng Cavite. Siguro namatay na itong si Kiko Barsaga. Kaya, ang naging caretaker si Martin Romualdez. Siyempre, sumagot yung alagad ni Martin Romualdez, si Ace Barbers. When Speaker Romualdez served as caretaker of the late, Representative Elpidio Barsaga Jr., district, his role was purely administrative. Administrative lang daw pala ang ginawa ni Martin Romualdez. Ibig sabihin, walang flood control sa sa 4th District ng Cavite. Bakit nagrereklamo si Kiko Barsaga na hindi naman sila binabaha doon sa Dasma? Ngayon, binaha na. Baka nung nagkaroon ng flood control, binaha na. Pero meron pang sinabi si Kiko Barsaga. Ito po. News 5. Report ng News 5. May kinalaman si Speaker Romualdez sa flood control scandal. Direktang sinabi. Bata-bata pa yan Ngayon lang tayo nakarinig yata ng isang congressman na direktang sinabihan si Speaker Martin Romualdez. Ito, may kinalaman si Speaker Romualdez sa flood control scandal. Yan ang paniniwala ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Kaya niya nasabing dapat maunang imbestigahan si House Speaker Romualdez o Martin Romualdez. Antindi. Dapat mauna daw imbestigahan si Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga anomalyay o anomalyang flood control projects. If anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Antindi nun. Matindi at bata-bata pa. Matapang. Wala akong congressman na narinig na nagsalita ng ganyan. Pero dapat handa din siya kung ano yung gagawin sa kanya ni Speaker. Dahil pag kinantiin mo yan kahit sa dulo ng daliri, sasagpangin yung buong braso mo. Ganyan po ang mga ganyan. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa inyong lahat. See you next time. Bye-bye.